Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa Mark of the Beast, kasi nakasaad yan sa Bible na sa mga huling araw natin dito sa mundo, no, bago ang second coming ni Jesus Christ, makakaranas tayo ng tribulations. Ano nga ba itong tribulations na ito? Ito yung makakaranas tayo ng matinding hirap, matinding pagsubok, no, matinding kalungkutan, no, kasi sa mga huling araw natin dito sa mundo, maglalabasan itong mga antichrist para i-deceive ang lahat ng mga tao sa iba't ibang panig o iba't ibang sulok ng mundo, no? Ito na yung Mark of the Beast. Sa pilitan nilang tatatakan yung mga tao para makabili tayo sa mga tindahan, no, or makapagtinda tayo, makapaghanap buhay tayo. Kailangan nating magpatatak nitong Mark of the Beast. Basahin natin sa Bible guys, no, para mapatunayan natin na talagang mangyayari yung Mark of the Beast. Basahin natin sa Revelations chapter 13 verse 16 to 18, nakalagay dito. Also it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. O diba, nakasaad dito na itong mga antichrist na to, or itong beast na to, itong halimaw na to, no, pipilitin ang lahat ng mga tao, kahit anumang estado nyo sa buhay, pipilitin kayo na magpatatak nitong Mark of the Beast, which is 666, no? Or hindi ko alam kung may napanood ako na ano parang barcode siya guys, barcode na itinatatak sa noo o sa kanang kamay. Hindi ko alam kung kasama yan sa Mark of the Beast, no? Kailangan magpatatak ng lahat para makasurvive sila, para makabili sila kung ano man yung gusto nilang bilhin, at makapagtinda sila, no? Makapaghanap buhay sila, makapagnegosyo sila. Kasi bago kayo makabili sa mga tindahan, bago kayo makapagnegosyo, bago kayo makapaghanap buhay, hahanapan kayo nitong Mark of the Beast. O diba, talagang napakatuso ni Satan, no? Talagang i-deceive talaga tayo lahat ng mga tao para mapilitan tayo na na magpatatak, kasi wala tayong choice eh. Kung tatanggi tayo, ang mangyayari sa atin, maghihirap tayo, magugutom tayo kasi hindi nga tayo makakabili kapag wala tayong Mark of the Beast. Hindi tayo makakapaghanap buhay, hindi tayo makakapagnegosyo, 'di ba? Kung gaano katuso si Satan, no? Kasi para makasurvive tayo, kailangan nating magpatatak kasi wala nga choice. Tulad ng sinabi ko, wala kang choice kasi nga kailangan mo para mabuhay ka, para makasurvive ka. Pero hindi naman ibig sabihin na magpapatatak ka na, di ba? Kung tayo may totoong pagmamahal at pananampalataya tayo sa Diyos, huwag natin gagawin ito magpatatak, no? Tanggihan natin ito magpatatak kasi kapag nagpatatak tayo, pumayag tayo, natatakan tayo ng Mark of the Beast, ibig sabihin, winorship na natin si Satan, di ba? Ibig sabihin, pumayag tayo na sambahin natin siya, susundin natin lahat ng mga gusto niya, kasi pumayag tayo sa gusto niyang mangyari, natatakan tayo ng Mark of the Beast. Ibig sabihin, anak na niya kayo kasi natatakan na kayo, no? At kung kayo natatakan man, ang ibig ding sabihin yan, permanent separation from God na yan. Ibig sabihin, mas pinili niyo si Satan kaysa Diyos, no? Iyan ay malaking kasalanan kasi anong sabi sa Bible, kabilin-bilinan sa atin ni God na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan, di ba? Ang sabi sa atin sa Bible, huwag tayong sumamba sa ibang mga Diyos-Diyusan at siya lang ang kilalanin nating nag-iisang Diyos, di ba? Siya lang yung sambahin natin dahil siya lang ang nag-iisang Diyos natin, di ba? Kaya, kung tayo man ay magpatatak ng Mark of the Beast na to, alam na natin kung ano ang parusa sa atin, no? Ang kaparusahan sa mga taong tatanggap nitong Mark of the Beast, no? Basahin natin sa Romans chapter 6 verse 23, no? Nakalagay dito, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, di ba? Ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan natin, kapag tayo tumanggap ng Mark of the Beast, ibig sabihin, nagkasala tayo sa Diyos, ang kabayaran niyan ay kamatayan, no? Pero kung tayo ay hindi tumanggap, sumunod tayo sa Diyos, di ba? Mananatili tayo sa piling ni Jesus Christ. Ang free gift sa atin, no? Ang libreng regalo sa atin ay yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan ang nakasaad dito sa Bible, no? Tapos, ang sabi naman dito sa sa Revelations chapter 14 verse 9 to 11, and another angel
A third followed them, saying with a loud voice, "If anyone worship the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest day and night. These worshippers of the beast and its image, and whoever receives the mark of its name." Nakasaad dito, kung sino man daw yung mga tatanggap sa mark of the beast, no? Kung sino man yung magpatatak ng mark of the beast sa kanyang noo or sa kanyang kanang kamay, no? Matitikman nyo daw ang galit ni God, no? Paparusahan kayo ni God. Kung sino man ang tatanggap, paparusahan kayo ni God. Itatapon kayo doon sa impyerno, no? Papahirapan kayo doon, wala daw pahinga doon, mapaaraw man o gabi, no? Talagang pahirap siya kasi yun ang punishment sa mga tao na lumabag sa kautusan ng Diyos dahil kabilin-bilinan nga niya sa atin na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Yun ang kaparusahan. Ibig sabihin, guys, forever na yung eternal death na yun, di ba? Kasi wala na yung wala nang kaligtasan doon. Talagang yun na ang punishment sa inyo. Hindi na kayo maliligtas kapag nandoon na sa impyerno, di ba? Kasi nga, forever torment, nakalagay dito, habang buhay na pahirap na yun kasi yun na nga ang judgment sa mga tao na sumusuway sa kautusan ng Diyos, no? Kaya kayo guys, no? Anong pipiliin nyo? Yun namang tribulations na yan guys, no? Hindi naman permanent yan, di ba? Ano lang yan, pansamantala lang yan, hindi yan magtatagal, panandalian lang. Pero yung promise ni God sa atin na kapag tayo nanatili tayo sa Kanya, no? Kung tayo ay faithful sa Kanya, sa pananampalataya natin sa Kanya, no? Or totoo tayo nagmamahal sa Kanya, huwag tayong magpapatatak nitong mark of the beast na ito, no? Kaya tayo guys, nakahanda nga ba tayong maghirap or nakahanda nga ba tayong mamatay para sa kalooban ng Diyos na sundin natin siya, no? Kaya nasa atin naman yun guys kasi kung tayo hindi tatanggap ng mark of the beast, ang consequences noon, maghihirap tayo at saka magugutom tayo or maaari pang i-persecute tayo ng mga antichrist bilang parusa sa pagsuway natin sa kanila or hindi natin pagsunod sa kanila, no? Pero ang promise ni God sa atin, kapag tayo nanatili tayo sa Kanya, no? Dito masusubukan talaga yung pananampalataya natin sa Diyos, kung may matibay nga ba or may mahigpit nga ba tayo na pananampalataya sa Kanya, no? Kung talagang tayo ay may matibay na pananampalataya sa Kanya, pipiliin natin siya. Titiisin natin yung hirap, titiisin natin yung magutom tayo, titiisin natin kung ano man yung persecution na mararanasan natin sa kamay ng mga antichrist. Basta sunod lang natin yung kalooban ng Diyos. Kasi naman, ang promise naman niya sa atin, kapag tayo nakasurvive or nalagpasan natin yung tribulations, ang sabi niya rito, basahin natin sa Revelations chapter 21 verse 4, nakalagay dito, "He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away." Diba? Nakasaad dito, kapag tayo nakaligtas or kapag tayo nakasurvive, nalampasan natin yung tribulations, yung hindi tayo nagpatatak ng mark of the beast, ibig sabihin maliligtas tayo, no? Doon ang punta natin sa heaven, no? Doon ma-inherit natin yung promise ni God sa atin na eternal life. Kapag nandoon na tayo, papahirin niya yung luha sa ating mga mata at saka hindi na tayo muling mamamatay doon. Hindi na tayo magluluksa doon, hindi na tayo iiyak doon, hindi na tayo mahihirapan doon kasi kung ano man yung nararanasan natin dito sa lupa ngayon, no? Kung ano man yung mararanasan natin sa tribulations na darating, no? Mamamatay na yun. Hanggang dito lang yun sa lupa, di ba? Pagdating doon sa sa langit, sa kaharian ng Diyos, magiging masarap na ang buhay natin doon, no? Kaya sana guys, no, maging maingat sana tayo sa mga desisyon na gagawin natin, no? Kasi itong pagdidesisyon natin dito sa mark of the beast, talagang siya, no? Talagang mahirap na desisyon ito guys, no? Kaya kailangan nating pag-isipan, no? Kailangan nating pag-isipan, although kailangan nating magpatatak para makasurvive tayo. Pero kung gagawin natin yon, malalabag natin yung kautusan ng Diyos, which is kamatayan ang ating hatol, no? Hindi tayo mapunta doon sa kingdom niya or hindi natin ma-inherit yung kingdom ni God. Kaya kayo guys, no? Kung gusto nyo ng eternal life,
huwag kayong tatanggap nitong mark of the beast. Tanggihan nyo ito. Kasi hudang ano man yung mga consequences na mararanasan nyo, no? Manatili pa rin tayo sa piling ni Jesus Christ, guys, no? Kaya sana pagdating ng araw ng tribulations, nakahanda na tayo, guys, at alam na natin kung ano yung gagawin natin, no? Hanggang dito na lang yung aking video, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone.